Wag na nating patagalin pa. Ito po Yamaha L2GF. Base po ito sa pamilya ng L2, L2GF, and YV100 family. Mga late 70s and early 80s po nirelease po ito. At syempre, dumating po sa bansa natin, mga late 80s na rin. Ang makina po nito ay meron pong 2-stroke, air-cooled, single cylinder. 100cc po ang engine displacement. Carburetor po at hinahaluan po ito ng 2T oil. At pagdating naman po sa transmission, ito po ay manual clutch transmission. DC pa ang starting po nito. Pagdating naman po sa ignition, ito po ay magneto o point type, old school. Ito po yung mga madaling ayusin. At pagdating po sa frame, steel backbone frame pa rin po. At suspension po na may telescopic sa harap at meron pong dalawang shock sa likod. Dalawa rin po ang drum brake system. Bigat na meron pong 92 kg at ang top speed na kayang-kayang tapusin ng big bike 80 to 95 kilometers in stock condition. Additional background lang po sa Yamaha L2GF, napaka-importanting motorsiklo po ito noong mga late 70s and 80s. Madaling gamitin, magaan, matibay, at syempre po ginawa po yan as commuter motorcycle bike noong mga panahon na yon. At matipid din po sa consumption dahil 100cc. At naglabas din nga po ng upgraded version yung L2GF. Ang tawag po nun ay yung deluxe variant. May mga chrome parts at mas pinaganda po yung mga decals po nito. Very memorable ang motorsiklong ito sa akin dahil dito ako natutong mag-aral ng isang manual transmission motorcycle. Medyo awkward, nakakahiya that time. Ang lakas po ng usok dahil di tuti, pero well, ito rin yung ginamit ko na first bike papasok sa first job ko from Taguig to BF Homes Parañaque. First time ko gamitin sa kalsada. So ano na ba yung current condition ng motorsiklo namin na ito? So ito po, papakita ko po sa susunod na video. Kinalawang na yung loob, di na gumana. Ilang buwan o taon yata nakastock na may gasolina, pabayaan. So, kaya kailangan linisin yung carburetor, linisin yung loob, i-change oil, lubricate yung mga dapat i-lubricate. So, ito yung pinaka-engine block niya, yung peg na itsura niya. Ito pala yung compartment niya para dun sa rectifier yata to, saka any wirings. Hindi ko sure, di ako masyadong techy, pero yan yung lagayan niya. Hindi na ganun kaganda, kailangan na palitan. Tapos yung kabayo niya nakadikit dito. Medyo mahina na yung chassis and frame nito, ang motor na to. Marami nang pinagdaanan. Hindi na siya gumagana. Hindi gumagana yung odometer niya. 87,000. Tapos yung susian. Tapos na yung pinaka-relay na dito. Ayan natin yung choke. I-stack up na rin. Ay, ang lobby, kusina, ito yung clutch. Medyo nag-stack up na rin yung clutch niya. Yung side mirror nito, syempre, hindi yan yung stock. Ang nakuha lang namin sa scooter na Clinto. Hindi naman pareho. And yung signal niya is left and right. Medyo weird kasi nasa kanan, no? Left, pabalik mo sa gitna. Right, sa gitna. Yung brake, stack up na rin yung brake. Yung tangke niya, oh. Hindi ito gumagana yung pinakapusian niya. Dito na rin binukusan ng gasolina tapos tubig. Pagdating naman sa harap, drum brake yung harap, telescopic, shock, and then drum brake yung likod. So, siyempre yung gulong, hindi na maayos, expired na, yung spokes, kinakalawang. Siyempre, yung fender niya, hindi na yata ito yung stock niya. Maganda yung condition ng cable. Ito para sa speedometer. Dito yung crash guard. So, kala ko nga, patungan namin ito ng paa pag inaangkas dati. Siyempre, uso yung mga angkas-angkas ng bata, no? So, natutuwa naman kami. So, yun pala, may purpose to. So, para maprotektahan yung bike, maprotektahan din yung angkas. Kung sakali ito pa. Kusina niya. Hindi naman taste lang niya. So, nilagyan na rin yung father ko na parang signal light. Naputol na nga yung ano niya, yung sa fuel reserve.
So, ito yung reserve, ito yung on, ito yung off. Kung ipapark mo yung motor na sobrang tagal, i-off mo siya. Hindi na maayos yung pinaka-kondisyon ng center stand niya. Ito. At ganun din, kinakalawang na yung side stand. Halos wala na nga eh. Yung shock nito, galing nga to sa tricycle. So, dalawa yung pinaka-shock na. So, tinanggal na lang. Siyempre yung upuan, dagdag na lang yan. Pinaka-stock niya nandito sa loob pero butas na rin. Toolbox. Dito yung battery. Ito na yung signal ngayon pero hindi yan yung stock signal. Rectangle yung stock niyan. Yung pipe nito, galing yan sa Fury, Kawasaki. Pero yung stock niyan, isang straight lang. No? So ito, drum brake yung likod. Ayos pa naman, may preno pa naman. Ito yung stock niya. Magana naman yung electricals niyan. Sa tuti. So, hindi na directly na may reservoir dito papunta sa fuel tank or I don't know kung paano yung fuel system niyan. Pero dito nilalagay yung pinaka-tuti niya. Pero siyempre sa katagalan na nga problema, hinahalo na lang doon sa fuel tank. No? Tansyahan na lang. Kickstart niya, sabi ko nga, ito yung mga kickstart na pag pinadyakan mo, babalik talaga sa paa mo. Dito nga ako na napilayan dati kasi hindi maganda yung pagka-kickstart ko. Yan talaga yan. Saka ito, kapansin-pansin yung pinaka-speedometer niya. Kahit yung mga modern bikes na mga matataas ang CC, ganyan pa rin yung pinaka-design ng panel, bilog, no? Lalo na yung mga tinatawag po na scrambler type. Ganyan po yun. Doon lang natatapos yung maikling content. Actually, gusto ko lang i-content itong motor namin. Actually, yung purpose ko, mapanood ulit in the future yung content na ginawa ko ngayon dito sa Yamaha L2GF, which is, this is our first motorcycle. Dito ako natuto. Ito yung ginawa kong service na nag-work ako. Sana magkaroon ng pagkakataon na ma-restore to. Kailangan lang ng oras, syempre pera, panahon, at sakripisyo para mabuo ulit ng maayos. Marami yung nakikita sa page ng L2GF na ang ganda. Back to original design. Documents ito hindi na pang public, ginawa na siyang pang privado.